We are traveling in India for 18 days. Ang friendly naman ng mga tao. Kakalabas lang natin ng Eskinita, may mga nag-hi-hi na agad. Ang gulo. Hindi pa alang ingay. Hello, namaste. Hey! Cheers tayo guys sa ating first Indian street food. Wow, cheers! Hi guys, welcome back to my channel. It's another vlog. And today guys, nandito naman tayo sa airport. Parang hindi ako umiyak kanina. Umiyak ako pero mamaya ka na yung kwento. So ngayon, pupunta tayo sa isang panibagong bansa. First time natin na pupunta doon. It's not an easy country pero we have to get out of our comfort zone sometimes. Ngayon, pupunta tayo sa India! So yun guys, finally pupunta na tayo sa India. Actually, this is a good time to visit India kasi ang dami mga changes sa requirements. Mas pinadali na ngayon ang pag-visit sa India. First, meron ng direct flight from Manila to India via Air India. So yun yung sasakyan natin ngayon. Nandito ako sa Terminal 1 sa NAIA. Meron ng direct flight from Manila to New Delhi. Air India yung sasakyan natin. Second, actually kakastart lang siya ng October 1. So bago lang yung ruta na yon. Also, libre na ang pagkuha ng visa. 'Di ba dati naka-e-visa lang tayo pero dati may bayad. Ngayon e-visa pa rin pero walang bayad. Like zero yung babayaran. Ang dali lang nakakuha na ako ng e-visa. Online lang. Hindi mo na kailangan mag-surrender ng passport. As in mag-fill out ka lang online. Hindi mo na kailangan magpasa ng bank certificates, ng mga may hirap na requirements. Kailangan mo lang mag-fill out ng parang personal information and then yung mga date ng trip mo. And that's it. Mga after 2 days, nakuha ko na yung e-visa ko. Sobrang dali. So, because of that, sige, let's start na lang din sa ano ba yung mga requirements for Filipino travelers going to India ngayon. Ngayon is October 31. Sabihin na lang natin November kasi pa November 1 na yung flight ko. Mamayang madaling araw. November 1, 2025. So, ito yung mga requirements. First is valid passport. Of course, kailangan mo ng passport at least valid ng 6 months. Pangalawa is yung e-visa. Di ba sinabi ko na nga kanina, kailangan natin ng e-visa. Sobrang dali lang guys. Ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan kayo pwede mag-apply. As in, magta-type lang kayo ng mga personal information and then makukuha nyo na agad yung e-visa if ma-approve kayo. And then, pangatlo, syempre yung plane ticket. And then, pang-apat, yung e-travel. Diba? Lagi naman natin ginagawa yan as Filipinos. Pag lumalabas ng bansa, kailangan ng e-travel. I-download nyo lang yung e-gov. And then, pang-lima is yung arrival card. May nabasa ako na starting this October din yata, bago lang, kailangan na mag-fill out ng online arrival card sa papuntang India. However, tinatry ko lahat ng website na pwede. Hindi talaga siya naglo-load. Like, in the past 3 days or 2 days, hindi siya naglo-load. Nagluloko talaga yung website. So, hindi ako makagawa. And then, may mga nabasa ko ng articles na meron naman silang 6 months na transition period. So, sa 6 months na yon, kahit hindi ka makapag-apply ng arrival card online, pwede ka pa rin mag-fill out ng physical arrival card. So, doon na lang natin gagawin yon sa India. So, yun lang naman yung 5 na main requirements, no? Tapos, ang tanong sa immigration, alam mo, in the past 2 or 3 travels ko, wala nang tinatanong sa akin kasi siguro lagi na akong lumalabas ng bansa. Ang tinanong lang sa akin ng immigration officer is, meron ka bang e-visa? So, pinakita ko lang yung e-visa ko, tapos tinignan niya lang yung passport ko. Wala nang tanong-tanong, tatak agad. Actually, yung maraming tanong is yung check-in counter. So, di ba, bago ako mag-immigration, mag-check-in counter ako, Air India nandito. Kasi bago lang naman kasing Air India na to, parang 1 month pa lang sila sa Philippines. So, hindi pa sila masyadong siguro sanay sa mga travelers. Kasi nung nag-check-in ako, almost 99% ng pasahero, mga Indians guys. Dalawa lang kami na Pilipino na nakapila. Yung isa si Kuya, OFW siya, connecting flight niya lang yung India to Austria. Tas ako, Filipino. Parang ako lang yung mag-i-India na tourist. So, hiningan ako ng e-visa. And yung e-visa kasi nila naka-email lang. Tapos wala doon yung parang grant date. Ang sabi niya lang, enter on or before November 16. So, on or before November 16, pwede daw ako mag-enter. Pero wala dun yung parang kailan ba nag-grant. Sabi ko, ito lang kasi yung date ng email. Tapos yung babae, hindi pa rin yata siya masyadong sanay. So, kinonfirm pa niya sa manager niya kung okay yung visa ko. Kinabahan nga ako eh. Kasi umalis siya, tapos kinonfirm niya sa manager kung okay yung visa. Ayun, okay naman yung visa ko. Kasi email lang talaga yung ipapadala nilang e-visa. Wala siyang parang PDF file na naka-attach. So, pinakita ko lang yung email. Ayun, okay naman. Also, actually,
this month is also one of the best months to visit India kasi ngayon is November. Medyo hindi pa siya malamig pero medyo start na ng lamig. So November, December, November to March. Yun yung ideal na marirecommend ko sa inyo pag visit ng India. Kasi kapag umabot na yan ng April, May, June, July, ay nagkakaroon ng heat wave. Sobrang init daw sa India kapag mga ganong months. Kasi may mga friends ako na nag-India during those times. Sobrang init daw. So itong punta natin, I think ideal. Hindi pa siya sobrang lamig. Chinek ko parang nasa mga 22 to 30 degrees Celsius pa rin. Pero at least hindi siya super init. Kasi dati yata umabot ng 40 plus. May one day pa nga umabot na ng 50 degrees. So ang lala pag summer doon. So hopefully maging okay naman yung ating weather pagdating natin doon. So yan guys, nandito lang ako sa Terminal 1. Minsan lang ako nagte-Terminal 1. Usually Terminal 3 ako, no? Pero na-realize ko dito sa Terminal 1, dito pala yung mga parang magagandang airlines. Philippine Airlines nandito. And then nakita ko sa check-in kanina merong Korean Air, Asiana, kasi ito nga Air India. Basically yung mga magagandang airlines yata, some of them are nandito sa Terminal 1. And then, wala rin masyadong pila dito sa immigration kasi nga mas konti ang tao dito than Terminal 3. Tapos, i-explore natin kasi hindi ako masyadong nagti-Terminal 1. Actually, nakatambay lang ako dito sa may hallway. Hello po! Ayan, nag-hello sila baka viewers natin. Sorry ate, hindi yung camera kanina. Hindi nakatutok sa kanila, but hello sa inyo. Ingat po kayo. So, yan. Dito yung hallway. Parang mas maliit siya than Terminal 3, but meron naman mga bilihan. May Starbucks ako nakita doon, may mga cafe. Actually sa Gate 1 kami. Ang Gate 1 doon lang sa may Bungad. Pero maaga pa naman, so hindi mo nakapumunta doon kasi parang tinignan ko, puro Indians. Well, hindi naman parang first time ko kasi mag-travel from the Philippines na parang dalawa lang kaming Pilipino. Usually kasi di ba pag nagta-travel ka outside of the country, mas maraming Pilipino kasi dito nanggagaling. Pero ngayon parang puro Indians or baka hindi pa naka-check-in yung ibang Pinoy. Maaga kasi ako. But hopefully may mga kasabay naman tayong Pilipino later. Baka hindi ko pala na-mention kanina guys, yung pag-apply ng e-visa, hindi ko na sinurrender yung passport ko. Hindi ako nagpakita ng mga hotel bookings. As in, sobrang simple lang. Walang mga requirements. Kailangan mo lang talaga mag-fill out ng details mo. Tsaka yung details ng trip mo. Yung date na pupunta ka sa India. Tapos after 2 days, charan! Ang dali. By the way guys, we are traveling in India for 18 days. At syempre sa 18 days na yun, hindi naman natin mapupuntahan lahat ng India. Kasi India is a very big country. Compared to the Philippines, 11 times bigger ang land area ng India. Lalagay natin siguro ang mapa ng India dito. So sa 18 days natin, pupuntahan natin yung Golden Triangle. So yung Golden Triangle, sikat siya na ruta sa India. Kasi pupunta tayo sa Delhi, tsaka New Delhi, pupunta tayo sa Agra, and then Jaipur. Kaya siya Golden Triangle kasi kung titignan nyo sila sa mapa, para silang triangle. Delhi, tas dito yung Agra, then Jaipur. So para naka-triangle siya. And then after that, magpa-fly tayo sa Mumbai naman. Kasi it's a different vibe naman. So yun yung ating pupuntahan na cities sa India. Meron akong isa pang gustong puntahan, which is Varanasi. Kasi parang curious din ako. May friend ako na nagsuggest si Buji. Tapos tinignan ko, curious ako, parang ang ganda rin ng Varanasi. Pero hindi ko pa sure kung kakasya sa oras natin. Pero pag kumasya sa oras natin, isisingit natin yung Varanasi. So ayun guys, ayun yung ating gagawin na ruta sa India. So i-enter tayo sa New Delhi, Agra, and then Jaipur. Tapos sa Jaipur, fly tayo ng plane to Mumbai. Tapos Mumbai yung ating exit. Yun guys, nandito na ako sa gate. Ayan. Di ba? Parang lahat sila mga lokal talaga. Parang feeling ko ako lang yung turista na pupunta sa India. Ay, hindi ko pala nakwento kung ba't ako umiyak kanina. So kanina umiyak ako kasi na-overwhelm ako bigla ko lang na-realize how grateful I am sa kung nasan ako ngayon. Kasi actually in the past 3 days, to be honest, nagkasakit ako kasi di ba galing kami sa Zamba Sulta. Nung nasa Zamboanga ako, medyo nilalagnat na ako. Tapos pag uwi namin ng Manila, nilalagnat talaga ako. Di ko alam kung itutuloy ko yung India. Tapos luckily, kaninang umaga, as in naging okay ako kaninang umaga. Thank you Lord. Tapos parang feeling ko kakatapos lang ng isa kong trip tas aalis na naman ako, parang hindi pa ako masyadong nakapag-spend ng time sa family ko. So parang mixed emotions, parang sabay-sabay. Pinakauna sobrang overwhelmed ako na I am in this position na nanggagawa ko to makapag-travel. Sobrang nabago talaga yung buhay ko. 'Di ba kasi hindi naman lahat ng tao may choice na gawin itong ginagawa ko. So sobrang iyak ako ng iyak kanina kasi thank you Lord. Thank you sa
binibigay mong ganitong buhay sa akin. And thank you also to the support ng tao sa akin. Sobrang grateful ako. Tinitingnan ko yung mga pictures ko sa mga past travels ko sa Japan. Tapos naiyak ako kasi sabi ko, my God, ang dami kong mga lugar na napuntahan. Grabe, nagawa ko pa lang yung mga lahat ng to. But at the same time, naiiyak din ako kasi ayun nga, papaalis na naman ako. Parang dahil nga nagkasakit ako in the past 3 days, hindi ako masyadong nakapag-spend ng time sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, na parang feeling ko nag-excel ako sa career ko, but at the same time, nagfi-fail ako sa ibang aspects ng buhay ko. Maybe I'm failing as a son, maybe I'm failing as a friend, maybe I'm failing as a brother, or sa ibang roles ko sa life, maybe nagfi-fail ako kasi wala talaga akong oras. Like, sobrang busy ako dito sa ginagawa ko. Kaya kahapon, kahit medyo masama pa talaga yung pakiramdam ko kahapon, sabi ko sa family ko, tara mag-grocery tayo. Kasi parang yun na lang yung bonding moments namin. Every time mauwi ako, na tara grocery tayo. Parang doon ko na lang sila nakaka-bonding. Kaya pinilit ko yung sarili ko na mag-grocery kahapon. Nag-drive pa ako kahit hindi pa ako 100% okay. But ayun lang, na-overwhelm ako kasi sobrang grateful ako na nagagawa ko itong mga bagay na to. Pero yung kapalit is wala na ako masyadong oras sa ibang tao, no? So ayun, you really can't have it all, no? Hindi mo makukuha lahat. So kanina naiiyak ako kasi awan ko, mixed emotion kasi grabe yung life ko before, like 5 years ago, 10 years ago, sobrang hirap ng buhay. Tas ngayon, ito na nagagawa ko na, but ngayon naman, ang problema ko, wala akong oras. So, ayun, kaya umiyak ako kanina. Parang hindi umiyak ngayon naman, travel na naman. Ayun lang, minsan pag naiiyak ako, iniiyak ko lang talaga kasi alam ko na pag naiyak ko, mas gagaan yung loob ko, and then laban ulit sa buhay. Tara, let's go India. Kaya siguro ang iniisip ko, babawi na lang talaga ako sa Christmas season. No, I will really spend more time sa family ko during Christmas. Every Christmas naman, hindi ako talaga nagta-travel kasi parang family time yung Christmas. So bawi na lang tayo sa Pasko. So ito na guys yung in-flight meal nila. So pag nag-book kayo sa Air India, parang full port flight na siya. May kasama ng laging meals and 25 kilos na luggage. Let's go eat. So ito yung pagkain nila. Merong buttered chicken, may bread, orange juice. Ito parang cake ba yan? Water, and then di ko alam kung ano to. Parang potato siguro. Hindi pa ako masyadong exposed sa mga Indian cuisines, no? So, I hope hindi siya sobrang foreign sa taste natin. But ito yung chicken nila. Parang chicken na may tomato sauce. Kaya naman. Kaya lang ako. Namaste guys, because we have arrived na dito sa New Delhi, India. Sorry guys, hindi ko kayo hello. Sorry guys, hindi ko kayo naisama kanina kasi pagpasok namin immigration na, diba, bawal naman mag video. So explain ko na lang sa inyo yung process. So pagpasok namin, pila na sa immigration. Merong 3 pila sa immigration. First is local, yung mga Indian locals. Second is yung mga naka e-visa, tayo yun, mga Filipino. And then third is yung mga foreign na hindi e-visa. May mga kulay doon, green, purple, and orange yata. So doon sa pangalawa tayo, yung e-visa, kulay purple. Pero before ako pumunta doon sa may e-visa, nag-fill out muna ako ng arrival card. Diba sabi ko nga sa inyo, online na yung arrival card ng India, pero hindi gumagana yung website nila for some reason. So dito ako nag-fill out. Pwede pa naman mag-fill out. Meron pa silang 6 months na transition period. So dito ako nag-fill out. Madali lang naman, like yung details lang ng pangalan mo, address mo dito sa nilagay ko lang yung hotel ko dito sa India, ganun. And then basta mabilis lang. Tapos after nun, pumila na ako sa immigration. Tapos sa immigration, medyo nonchalant lang yung mga dito. Pero sumasagot naman sila na good morning ako. Sabi ko good morning, tapos na good morning din siya. Pero in a nonchalant way. Tapos after nun, kinuha niya yung passport ko, tapos sabi niya visa. So sinend ko sa kanya yung cellphone ko kasi hindi ko print yung visa ko. Nasa cellphone ko lang, nasa email. So pinakita ko sa kanya yung email na ito yung e-visa ko. Tapos after nun, binalik niya na sa akin yung phone. Tapos, hindi niya muna tinignan yung passport ko. Tapos sabi niya, look at the camera. Tapos sabi ko, ang bilis naman. So, look at the camera na ako, ganyan. Tapos, pinabiometrics niya pa ako. Tapos, pagka-biometrics ko, tsaka pala niya tinignan yung gaganon kayong 4 fingers, right finger, tsaka thumb. Tapos, after nun, tsaka niya palang tinignan yung passport ko. Tapos sabi niya, oh, you travel a lot. Sabi niya, what do you do?
Sabi ko, I'm a travel vlogger. So sabi niya, oh, okay. Tapos ayun lang, after nun, in-stamp niya na and that's it. Ganun lang. Wala masyadong question. Medyo nonchalant lang sila. So, medyo matatakot ka ng slight kasi walang reaction yung face but baka ganun talaga yung ano nila, protocol. So, ayan na, nandito na tayo ngayon sa arrival hall. So, nakalagpas na ako ng immigration, tapos customs. Yung bag ko naman hindi chinek kasi maliit lang yung bag ko. Yung ibang mga bag, pinapascan nila sa customs, yung mga malalaki, hindi naman pinascan yung sa akin. So, ito na yung arrival hall ng New Delhi Airport. Ayan, na makikita niyo dyan, international arrivals. Ayan, international arrivals. Tara, first time ko rin dito so hindi ko alam kung saan tayo. May mga coffee shop, may mga money changers. Ayan, no. Ay, magpapaano pala tayo ng pera, wala akong pera. May mga money changers, may mga ATM na rin dyan. May napanood ako na vlog. Kanina ko ba napanood yun? Parang sabi nila wag daw dito sa Airtel. SBI. Sige nga, mag-try tayo mag-withdraw. Kasi wala pa akong cash, so kailangan ko mag-withdraw ng pera. Pero sa internet, nag-eSIM lang ulit ako sa Klook. So, may internet na ako. Maganda pag naka-eSIM ka kasi pag land ng eroplano, may data na agad ako. So, nakakapag-search na agad ako. Ito yung arrival hall nila. Wait lang, hanap lang tayo ng ATM. Money exchange. Or, meron din akong Australian dollar pa. Yan, diba? Diyan ako nanggaling international arrivals. Tapos nakikita ko lahat ng tao. Dito sila, katapat lang. Diyan sila lumalabas. May nakasulat na way out. Ayan, no. Tapos lumalabas sila lahat dyan. Pero, maghanap muna ako ng ATM, guys. Wait. Domestic transfer, taxi, car rental. Sige, lakad-lakad pa tayo ng konti dito, guys. Baka may makita tayong mga ATM. Car zone rent. Hindi. KTC. Ano ba yung mga yan? Mga car rentals. Okay. May nakita ko ATM. Industrial Bank. Tingnan natin kung may Visa. Ayun na, may Visa Mastercard. Visa and Mastercard. So, gagamitin ko lang yung GCash ko. Try natin mag-withdraw. GCash. Okay. Do not take the card out until... Okay. English. Language. Withdraw cash. Enter amount. Hala, magkano i-withdraw natin? Kasi 0.66 eh. 15,000. Kaya 15,000 rupees. Ay, wait lang. Pwede mag-select ng notes. Ay, ano ba yun? Nawala. Pwedeng maliliit lang. Savings. Print receipt. Hindi ako naka-withdraw. Sabi niya, guys, please enter lower amount. Malaki yata yung 15 rupees. Sige, 10 tayo. 10,000 rupees. Mga 6,600, ganun. Ayun, parang gumana. Tumutunog eh. Ayun. Naka-withdraw tayo, guys. Ang dami. Check natin kung magkano yung nabawas. So, ganito ulit sa calculator. No, naka-USD ako. Babaguhin ko lang. Kung hindi nyo pa alam, nandito yan nasa iPhone. Ayan. Convert. I-tick nyo lang tong convert. Tapos, mako-convert na kayo. Kasi naka-USD ako. Lagawin nating rupees. Rupees. Ayan. Indian rupee. So, nag-withdraw ako ng 10,000. Dapat ang 10,000, 6622. 6622, diba? Pero ang nabawas sa akin, 6787. 6622 minus 6787. Merong charge na 160 pesos. Not bad pa rin actually. Kasi diba, kapag ibang banks yung ginagamit ko before, like maabot ng libo, minsan 800, 1,000 pesos. Ito, 160 pesos lang yung charge. I think mag-withdraw pa ako ng isa kasi 6,000 pesos lang ito. So, maybe mag-withdraw pa ako ng another 10k para meron tayong mga 12,000 pesos na pera dito sa India. Okay guys, we are all set na, no? So, meron na tayong pera and then meron na naman ako internet sa eSIM nga. So, pwede na tayong umalis ng airport. Yun lang naman kailangan natin, no? Install na lang ako ng Uber kasi mahirap dito guys daw sa India kapag magta-taxi kayo. May malaki yung chance, hindi naman siguro lahat, but malaki yung chance na baka may maningil sa inyo ng more or may scam kayo. So, better kung mag-ano na lang Uber. Wala silang Grab dito.
Meron pa silang isang Ola ba yun? Uber lang kasing in-install ko kasi doon ko na nakalink yung credit card ko. So for this India trip, Uber na yung gagamitin ko. So magbubook na tayo dito. Conversion pala ng pera nila, 1 Indian rupee equals 0.66 pesos. So ang 100 na rupee, 66 pesos. Tara na, mag-exit na ba tayo? Hindi ko alam kung tama yung exit na exitan ko. Kasi parang wala kasi ditong dumadaan ng mga cars. Feeling ko meron siyang designated na parking kung saan tayo magbubuk. And maraming mga foreigner ngayon, oh. Hindi mga Indians, hindi ba? Mga Western. Tara, way out. See, hanapin natin. Baka dito sila nagbubuk ng mga... ayun oh, yung mga nakasulat. Metro, and then Terminal 2. Nasa anong terminal ba tayo? So yan, meron ng mga nag-aalok-alok dito ng taxi, pero sabi nila better if mag-Uber ka daw. So huwag na lang muna. Thank you. So saan kaya dito yung parang paradahan ng mga Uber. And actually merong electric bus dito, oh. Pero syempre hindi pa naman natin alam gamitin yung bus. City buses, coaches, international arrivals. Okay, magbasa-basa na lang tayo. Departure, metro, shuttle buses, parking. Wala dito yung parang mga ano. Sige, welcome to New Delhi. Natatakot ako magtanong-tanong kasi pag magtanong ako baka alokin nila ako ng taxi. Kailangan ko lang mahanap yung para mga Grab pick-up point. Meron silang ganun dito eh. Para mga Uber pick-up point. Pero walang mga signages so hindi natin makita. No? Visitors entry. Domestic arrivals. Metro. Airport. Ayun guys, nakita ko na. App-based taxi. So app-based kasi gagamit tayo ng app para mag-taxi, di ba? Like Uber. Meron dyang line. So kumbaga, ito yung airport. Kung nakaharap kayo dito sa left, basta sa pinakadulo, or hindi pa siya dulo. Nag-exit ako sa gate number 4. Tapos medyo malapit lang siya dito. Tara. App-based taxi. Ayan yung Delhi ng madaling araw. Medyo foggy. Hindi ko alam kung foggy ba or parang ano yan, parang pollution. Hindi rin ako sure ha. Kasi parang ma-fog siya dito or baka kasi medyo malamig ngayon. Ayan, actually may metro station na dito sa may katapat ng airport, Delhi Metro Airport Station. Baka train station yan, pero mag-Uber tayo. Ayun no, app-based taxi. Tara, sunod tayo sa kanila. Di ba tignan nyo medyo ma-fog siya? Hindi ko alam kung fog ba. Kasi to be honest, medyo malamig ang klima. Ang weather ngayon medyo malamig. Siguro nasa mga 20, 21. Hindi siya mainit. I love it. Welcome to Delhi. Wala tayong tulog na masyado, pero labar na. Hello. Friendly naman mga tao for today's video. Ay, dito na ba yun? App-based taxis. Yan, yan yung kanilang airport. Let's go. Saan ba? Ba't parang ang layo? Oo nga, sa may dulo nga siya. Diba ito yung pinakadulo ng airport, no? Parang nandito nga siya sa dulo. Guys, ang flight pala from Manila to New Delhi is 6.5 hours. Direct flight siya, no? Pero 6.5 hours. Tapos na-delay pa kami. Ang flight namin na-delay ng mga almost 2 hours. Supposed to be, dadating ako dito ng 4 a.m. Buti na lang din na-delay. So nakarating ako dito 6 a.m. Kasi kung 4 a.m. parang masyado pang madaling araw pa, di ba? So at least medyo umaga na ngayon. 6 a.m. na kami nakarating. Kasi na-delay. Let's go. Saan pa yun? Parang ang layo na. Parang nag-explore na tayo dito. Nasaan ba yung app-based? Yun nga. Ayun, Ola tsaka Uber. Yes, nakita ko. Nakakatawa. Ito nga yung isa nilang app, Ola. Dinownload ko rin yan, pero hindi pa ako nakaka-register. Kasi ito yung akin, Uber. So para siyang parking lot. Yan o, Ola, meron dong booth, tas Uber naman dito sa kabila. Sige, magbubuk na tayo dito ng Uber guys.
Let's go! So pag mag-i-India kayo, pag dito sa New Delhi, mag-Uber na lang kayo ha. May maraming mga mag-aalok sa inyo doon sa harap na taxi, but mahirap kasi yung gano'n, yung kontrata, baka singiling kayo ng mahal. Okay guys, kakarating ko pa lang naman, no. So regarding amoy, 'di ba? Kasi yun yung isa sa mga concern ko, baka hindi ko kaya. Pero actually parang wala naman ako masyadong naaamoy, no. Nung sa eroplano kanina, kasi parang siguro 95% are Indians. May konti lang pero hindi naman yung mabaho. Parang alam mo yung meron lang silang weird na smell na hindi lang tayo familiar pero hindi siya mabaho. So may konti akong naaamoy na ganun kanina sa plane. Pero dito, so far, wala naman. Parang normal naman yung naamoy ko. Ina-expect ko kasi, di ba kasi meron tayong preconceived notion na parang pag mga Indian medyo malakas yung amoy or something. Pero so far wala naman akong naaamoy na ganun. But again, kakarating ko lang, we can test later on, no? Di ba yung kanya-kanyang lahi, meron talaga tayong mga distinct na odor. For example, sa China, meron din silang weird na odor for me. Pero hindi naman siya mabaho. Pero hindi siya familiar sa akin. Pag pupunta rin ako, for example, Cambodia, parang feeling ko may something din. Or saan pa ba? Feeling ko meron, sabi nga nung friend ko si Maki, yung ibang foreign friends niya, sinasabi na tayong Filipino, meron din daw tayong distinct na odor. Hindi lang daw natin naaamoy kasi Pilipino na tayo, parang nasanay na tayo, pero kung ibang lahi, yung amoy natin iba din, parang ganun. So, 'di ba tayo parang iba din yung amoy natin sa kanila, but also the same with them, iba din yung pang-amoy nila sa atin. So, may kanya-kanyang distinct smell lang talaga, pero wala. Okay ako so far. Sana magtuloy-tuloy. Sana magtuloy-tuloy. Walang masama. So guys, nakabook na ako ng Uber. So ang presyo niya is 528 Indian rupees. So using my calculator, 349. Sabihin mo na lang 350 pesos. Parang not bad na rin, no? Kasi medyo malayo ba yung... Kasi airport to, tapos yung hotel ko nandun pa sa city eh. So mga 350 pesos, pwede na rin. Yung Grab ko nga sa Philippines, nung last lang na Grab ko, di ba, galing kami sa Zambasulta. Tapos from Naiya to our house, 744 pesos. Tapos magto-toll pa ako. Ako pa yung magbabayad ng mga toll sa mga Skyway, ganun. Sa mga 800 plus yung Grab ko. Mahal. So 350. Awan ko lang, ako pag 350 okay na sa akin. Kasi nga, pag nagagrab ako sa Philippines, Manila, Cavite Airport, wala pang 1 hour yun kung hindi traffic eh. Minsan nagagano'n, 800 pesos. So, regarding sa oras pala guys, India is 2.5 hours behind sa Philippines. So ngayon, ang Pilipinas ay anong oras na? Alas 10 in the morning na sa Philippines. Pero dito sa India, it's only 7:30 ba? 7:30. So 7:30, 8:30, 9:30, 10. So 2.5 hours advance sa Pilipinas. So yun guys, yung Uber dito, meron silang PIN. So you just need to provide the PIN and then if mag-match kayo ng driver ng PIN, then you're good to go. So, ayun, may makikita kayo na PIN sa Uber, no? Do most people speak English here? In Delhi, New Delhi? Yeah, many people. Many people. Many. Thank you so The much. relevant people, the person to whom you will be meeting, they all must be knowing. Okay, Even the hotel staff and all. okay. But in the provinces, not that much? Yeah. Okay. Thank you. Uber, once it is done, Oh. from there, no check. Oh, for other vehicle, many Yeah, checkpoints? Yeah. Oh. This is the actually Uber pickup point. So yun guys, parang there's a special lane for Uber. So, Yeah. they just need to verify that it was booked via Uber, tas okay na. Pag ibang vehicles, parang marami pang checkpoints. Oh! Ayan na guys, yung New Delhi. Is this area New Delhi or Delhi? Yeah, New Delhi. It's New Delhi. Okay. Wow. No interference of your partner. Yeah, that's right. Sometimes if I'm lazy, I just rest more. But Yeah. if I have more energy, I do a lot. So Yeah. it's better if I'm alone. Yeah. It is nice also. Yeah. No restriction at all. Yeah, correct. Yung mga ads nila or mga billboard nandito ng mga Samsung, Apple, kanina may nakita ko Hyundai.
big hotels guys, mga Marriott. So, kanina nadaan na namin yung Hyatt. So, marami na rin palang mga ano dito, magagandang establishments. Pullman, alam mo, parang almost lahat ng hotels meron na sila dito, no? Medyo malapit lang sila sa airport. So, may construct na naman dito na bago. And na-amaze ako kasi ang daming puno. Parang hindi ko in-expect na parang ganito yung makikita ko dito. So sa area na to, ang daming halaman. So mag-green siya. So yun guys, nakarating tayo dito sa ating hotel. Nag-early check-in na lang ako. Nagbayad lang ako ng additional. Mamaya ikukwento ko sa inyo. Ang bait din ng ating taxi driver, no? Hindi, Uber driver pala. Nagkukwentuhan kami sa biyahe habang papunta dito. So, tara. Quick room tour mga kayo sa isang budget hotel na nabook ko dito sa New Delhi. Charan! So, ito yung ating room. Yan guys. Ano siya? Double bed, no? Sa dalawa, oh. Siguro yung isang bed ko pang pag madumi pa yung suot ko, tapos yung isa yung pang tulugan ko na talaga. And then meron din tayo mga free water dito. Ay, may mga ano din sila meals kung gusto mong kumain. Meron din silang menu din pala dito. Oh. Tapos may desk ka lang dito. Dito meron kang mirror for skincare, brushing your teeth. Ito naman yung shower area. Ang cute. Meron na rin mga free na towels and all that. Tapos, ito yung door. Nakahiwalay naman yung bathroom. Ay, yung toilet. So, yan. May bidet. I love it. Merong bidet. Ayan. Malinis, no? Tapos, may table ka pa dito. Meron kang hangeran dito. Walang cabinet, pero at least may hangeran. Lalagyan mo ng hanger. And then, meron kang mirror dito na full length mirror. Tapos, meron pang trash can dito. Tcharan! Meron kang TV and then merong bintana. Ano ba yung view natin? Ay, ayun yung view natin, yung labas. Ayun yung ating view, guys. Diba? Para siyang nasa isang... Pero may mga hotel din pala dito. May hotel dyan. Hindi pa masyadong magulo dito. Pero paglabas mo dyan sa eskinita, maraming magulo, maraming nagbebenta. Mamaya i-check natin. So, ito yung name ng aking hotel. Leroy Express, Paharganj. So, nabook ko siya ng mga around 1,600. O, ito, 1,800 na siya. 1,800. Meron ding 1,900. Ayan, okay din naman yung reviews niya. And then, ayan, budget hotel nga siya. And meron, yung sa akin walang breakfast, pero meron silang option na may free breakfast. Ganyan yung itsura niya sa labas. Hotel Leroy. Ayan. Ang cute, di ba? Okay na yan kasi iniisip ko kung mag-hostel ba ako dito sa India or mag-hotel. Kaso hindi rin kasi ganun kamahal yung hotel. Di ba nga 1,800 lang to. Kung mag-hostel ako meron mga... Actually kung on a budget kayo sa India, meron mga hostel 200 pesos, 300 pesos. Pero based sa mga kwento, kapag mga ganun kamura na hostel, medyo ano talaga like medyo... madumi ng hindi slight, madumi, medyo madumi, ganun, tapos masiksikan, so sabi ko parang hindi ko kaya. Sabi ko for this trip sa New Delhi, mag-hotel ako. May mga times yata na mag-hostel ako, i-combine natin hotel tsaka hostel, pero hindi rin naman kasi ganun kamahal, so sabi ko mag-hotel na lang ako dito. Of course, you can book that on Klook. Kung mag-book kayo ng inyong mga hotels, you can book it on Klook and use my discount code Marvin sa Mako Klook to get 5% discount. Hi guys! Pupunta ba kayo sa Japan soon? Pues meron akong Japan travel hack that will let you save up to $9 on your Shinkansen ride. Yes, you will receive a free Ekiben bento box if you book your Shinkansen tickets on Klook using my promo code Marvin sa Mako Klook from now until December 31, 2025. Yes guys, exclusive offer to ni Klook using my promo code. Sobrang simple lang ng kailangan nyong gawin. First, book your Shinkansen tickets on Klook and use my promo code on checkout. Next, enter your email address and contact details. Then you will receive the Ekiben voucher on your email. Once natanggap mo na yung voucher, just pre-order the Ekiben at least 4 days before your Shinkansen ride. And lastly, on the day of your Shinkansen ride,
Pick it up at the station and enjoy your Ikeben Bento. Na-amaze nga ako nung na-try ko to kasi ang na-try ko yung grilled eel Ikeben. Tapos meron palang string doon. Meron siyang self-heating feature. You just need to pull the string. Pag pinul mo yung string, iinit ulit yung pagkain. Parang bagong luto lang ulit yung lasa. Sobrang efficient pa kapag nag-book ka ng Shinkansen tickets on Klook kasi using your QR code, makakapasok ka na diretso sa Shinkansen. Hindi ka na kailangan pumila ng mahaba. Tapos meron pa akong isang hack para sa inyo guys. Kung sasakay kayo ng Shinkansen from Tokyo to Osaka at kung gusto nyo makita yung Mount Fuji na mas maganda, you can select a Mount Fuji seats. Ito yung mga seats na nasa letter D and letter E. So tandaan nyo yan. And if ever din nagkaroon ng changes sa plans nyo, you can enjoy a hassle-free ticket cancellations and amendments up to 1 hour before departure. Diba? Very efficient and very cost-effective way of riding the Shinkansen. Plus, hindi ka pa magugutom sa biyahe. This is just a limited time offer guys. So save this video for your next Japan trip. Guys, maliligo lang ako and then matutulog talaga muna ako kasi parang hindi ako nakatulog sa eroplano. 'Di ba ang biyahe nga is na-delay kami, so nakabiyahe kami alauna ng madaling araw, tapos 6 hours na biyahe. Hindi ako masyadong nakatulog sa eroplano. So kailangan ko talaga muna magpahinga and para may energy tayo mag-explore mamayang hapon. Maaga pa rin naman eh. It's currently set, 8:30 in the morning pa lang naman. So matutulog muna ako, papahinga lang talaga ako, magre-recharge lang ako and then mamayang hapon mamamasyal tayo. Ay wait lang guys, sorry, hindi ko pala nasabi sa inyo. Di ba nag-early check-in ako, pinagbayad lang nila ako ng 1,000 rupees, so mga 660 pesos. Kasi nga alas 8 pa lang, di ba? Ang check-in nila actually parang nabasa ko doon 12 noon yung check-in. Akala ko nga alas 2, di ba? Kasi usually alas 2 yung check-in. Parang nabasa ko doon sa front desk kanina 12 yung check-in. Pero alas 8 pa lang kasi. So, hindi pa pwede mag-check-in. Tapos may option sila na magbayad ka ng extra. Nagbayad na ako 600 lang naman para makapagpahinga ako, di ba? So, ayun yung binayad ko. Okay guys, nakapagpahinga na ako, nakatulog ako ng few hours. So, ngayon ready na tayo mag-explore dito sa India. First day natin, i-immerse agad natin yung sarili natin. So, magta-try ako kumain ng mga pagkain nila dito sa gilid-gilid. Pero since first day pa lang natin, syempre wag muna tayo dun sa sobrang extreme, baka hindi kayanin ng tiyan ko. Dun muna tayo sa medyo hindi nakakatakot. And aside from that, nagdala ako ng Ursiflora. So dalawa ang types of Ursiflora, no. Merong ito, gut defense, ito gut restore. Kung parang gusto mo palang prevention, ito gut defense. Bago ka kumain ng kung ano-ano, ito muna. Pero for example, like nakalimutan mong uminom nito, tapos sumakit yung tiyan mo, ito na yung inumin mo, gut restore. Parang ibabalik niya kung nasira yung tiyan mo. But since hindi natin alam, baka matempt ako kumain today, ang isang ganito 10 pieces, so dalawang ganito yung dala ko na defense, so 22. Parang everyday tayo magti-take siguro. Ganito lang siya, o parang water, and then iano mo lang, kukuha ka lang ng isa. For example, for today, ito muna yung ating iinumin, and then iti-twist mo lang yata ito, nalimutan ko. Ayun, iti-twist mo lang. Tapos, ayan, para lang siyang water, wala tong lasa. Yun lang. Ayan, meron na tayong protection kahit papano. So, pag nakakain tayo ng street food, at least ready tayo. Tara, let's go! Alright guys, let's go. Labas na tayo sa hotel and let's go. Ready to rumble. So, ito yung vicinity. Meron din kaming katapat na hotel. May Oyo pala. Oyo stay din. Diba sa Philippines may ganyang tapos dito sa meron ng ano bang tawag sa food na yan? May nagluluto na nga dito. So ayan, nandito ako sa medyo may kanto. Hotel din pala to. So paglabas natin ang kanto na yan, yan yung busy area. Kaninang umaga parang palengke siya, may mga tindang mga prutas and kung ano-ano. Check natin ngayong hapon. So yun guys, pagkalabas ko ng afternoon, ito na siya, no? Yung kaninang sinasabi ko na medyo magulo. Dito lang talaga sa India marami. Hi! Ang friendly naman ng mga tao. Ang friendly naman ng mga tao. Kakalabas lang natin ng iskinita, may mga nag-hi-hi na agad. Hello! Sumimasen daw. Di ako Japanese. Tawag dito. Nawawala na tuloy ako. Nadidistract ako sa mga tao. Dito sa India, like marami lang talaga nag-blow ng horn, no? Kasi yun yung parang communication nila. Pero sometimes feeling ko lang nasusobrahan. Pero ganun talaga sila makipag-communicate na parang wait lang, dadaan ako. Wag kayo dyan, wag kayo dyan. So, sa hotel kung saan ako located, ganyan, no? Marami mga markets.
Anong mga tinitinda nila? Parang mga porcelas. Ano? Porcelas. Porceras. Oh. Yan no, ang dami lang mga stores dito nearby. Hello. Ayan, may kinakain sila. Ano yung kinakain? What's that? Meron silang sikat na kinakain dito, guys. May pila. Ano yan? Parang mashed potato ba? Ayan, guys. Ang interesting ng India, no? It's not an easy country, pero ang interesting niya. Hello. May prutas sila. So, ayan, yung hotel ko located siya sa area na to. So, busy area talaga siya, no? Yung mga tao, ano talaga sila, nagbubusina-busina lagi. Meron din silang tricycle na ganito. Yung pagka-prinsesa ko, parang hindi siya umaakma. Charing, umaakma. Hindi siya umaakma sa lugar. Pero the mere fact na yung mga tao, like, approachable, parang hindi naman ako natatakot. What's that? Parang, ano ba yan? Hindi ko alam kung anong prutas siya, pero kakaiba, no? Yun, meron din sila mga sili. Yung ano nga bang cauliflower. Luya. Ayan, guys. Welcome to New Delhi. Ang interesting ng lugar, may fog pala talaga siguro. So, I don't think na parang fog siya. Feeling ko talaga medyo, yung air, no? Medyo maalikabok. Dito naman sa city, kanina yung driver ko sa Uber, sabi niya sa akin na wala naman daw masyadong sa akin dito sa Delhi. Wala naman daw mananakit sa akin. Sabi niya nga, if ever daw may manakit sa akin o may mangyari sa akin, sabihan ko daw siya. Kasi nalimutan ko naman kunin yung number niya. Mabait yung naging driver ko kasi kanina sa Uber. Tapos guys, kung mapapansin nyo, kanina ko pa napapansin, like yung may mga... Ano ba yan? Carabao ba yan? Kanina kasi meron akong nakita ng mga cows. Tapos, ang mga cows dito is holy pala siya. Hello. Kasi nga guys, yung cow dito or beef, pinaniniwalaan nila na holy. So bawal kumain ng beef dito sa most of the Indians, no? Especially the Hindus. Of course, the other religions like Muslims or kung may mga Christians siguro dito sa India, they could eat maybe beef, but yung mga Hindus, hindi nila kinakain yung beef. Tapos tinanong ko nga yung friend ko, kasi nag-India na siya dito, si Buji. Sabi niya na palaboy-laboy lang daw yung mga cow dito. Minsan nga daw bawal daw hawakan. So wag na lang natin hawakan. Nagulat lang ako kasi meron akong kaninang nasa grab car ako, tapos merong cow sa harap. Hindi talaga niya, parang nire-respect nila yung cow, okay? So hindi niya pinipitpitan masyado or inaantay niya na makatawid yung cow sa daan. So that's how they respect it. Parang it symbolizes sa kanila na parang holy ang cow. Kasi nire-relate nila sa mga gods nila. So bawal siyang kainin, bawal siyang i-slaughter. Bawal nga daw siyang hawakan. So wag na lang din nating hawakan. Baka malimutan ko. Bigla akong ma-curious at hawakan ko. Pero bawal daw, guys. Ito, ano ba yan siya? What? Singare. Singare. What is that? What is singare? Is it a vegetable? फल है फल। Pineapple? भैया फल के वो सिंगाड़े के बारे में बता देना जरा। They're explaining us they say singare, but maybe let's just research what's a singare. Hi. So what is a singare in India? Singare in India. Gusto nga i-explain nila ate na it's a singare daw, pero hindi nila ma-explain kung ano. Ay, wala namang hindi ko alam. I-give up na lang natin yung ating pangarap na malaman kung ano siya. Basta parang singare daw siya. May mga cakes naman sila dito, guys, in fairness to them. Happy birthday to you. Alam mo, parang pag titignan mo siya, parang siyang old, no? Parang siyang makaluma. Tingnan nyo yung kalsada nila, medyo medyo makaluma. Parang alang hirap mag-English. Oh, sige. You turn back in time? Parang ganon. You went back in time.
Biyang ingay. Hindi ko kinakarry. So, he said that there's a festival today. Yeah, see over there. Oh, that's why it's traffic. No, it's okay. That's okay. Thank you. I don't need money. Really? Yeah, really. I'm sorry, man, my friend. Ah. Just talking. So there's a festival today. That's why it's very traffic. Flower shops here. Ah, okay. Hindi ako sure doon, pero sige. Try natin. Hello. Siyempre din ng mga tao. Tapos ang traffic nga, tingnan mo. Hello, hi. Hi! Parang every one of them, they want to say hi to the video. Ang cute. Ayan mo, may mga kung ano-ano lang silang tinda. Oh. Parang feeling ko hindi naman totoo na may festival. Ah, pero marami nga mga flowers dito. Shucks, ingay. So yun guys, may mga flower nga dito. Pero hindi ako sure kung totoong may flower festival or parang feeling ko gusto niya lang ako bentahan ng flower. Pero ang sinabi ko, kailangan ko na magmadali kasi inaantay ako ng friend ko, magmi-meet kami. Tapos pinakita ko yung map ko, sabi ko I have to go kasi nag-aantay na yung friend ko. So ganun na lang yung ating palusot na parang inaantay na ako ng friend ko so nagmamadali ako. Pero ang gulo. Ang gulo. So parang feeling ko hindi pa alang ingay. Hindi para sa lahat ng India, pero it's interesting. Hey guys, nakatapos na tayo dun sa medyo, oh my gosh, busy na area. And then, ayun lang no, so first impression, kakalabas pa lang natin. Ang daming friendly, Diyos ko Lord. Ang friendly ng mga tao, kakausapin ka ng maraming tao. Ako hindi naman ako snob, di ba? Kinakausap ko rin naman sila. Pero just be vigilant. Kasi ang hirap i-decipher kung kinakausap ka ba nila kasi friendly sila or kinakausap ka nila kasi mayroon silang ibibenta sa'yo or something. So just be vigilant, no? I still talk to them, pero I don't trust too much. Alam, may train station. So maglalakad tayo papunta sa Connaught Place. Mga 15 or 13 minutes na lang. 13-minute walk. Let's go. Daming kalapati sa area na to. So, actually pwede naman kayo mag-Uber dito kasi hindi rin naman ganun kamahal ang Uber dito. Mas mahal pa nga yata yung Grab sa Philippines. But, gusto ko lang talaga maglakad because I need to go back to my healthy living era. Sobrang ang laki ng tinaba ko. At parang nafe-feel ng katawan ko, nahihirapan ako. So, I need to exercise more. Let's go. Dito lang sa area na to may mga konting nafe-feel ko na parang amoy ihi. I'm good. Thank you. Thank you. I'm good. So, yan. Marami mga nag-approach dito and yes. No, it's okay. No, I'm good. Thank you so much. No, thank you. Kulit. Hindi nga. No, I'm good. Thank you. So, yun guys. Ganun lang yung... Hala. Tinignan niya ako ng masama. Ganun lang yung technique, di ba? Kakausapin ka nila. Smile ka lang, pero no, sorry, maganda. Ganun lang yung atake mo. Parang kausapin mo sila, pero no. Sige lang, smile ka lang, pero no. Kasi very persistent sila, no? Tapos nung nag-no talaga ako, tinignan niya ako ng masama. The audacity to look at that to a princess like me. Charis. Hindi talaga ako makamove on sa tinignan ako ng masama nung driver. After yung mga pa-smile ko pa, sweet pa ako na, no, I'm good, thank you. Pag ganun pa ako, like sobrang smile pa ako, tapos nagalit pa siya sa akin. Para bang kasalanan ko pa na maayos ako nakipag-usap. Nakaka-stress. So next time hindi na ako mag-i-smile. Mag-practice ako na maging masungit. Dapat ka pa. Kasi pag nag-i-smile ako, baka nagkakaroon sila ng hope na, hala, nag-smile siya, sasakay siguro siya. Pero hindi, nag-i-smile ako kasi I just wanna be nice. Akala nila sasakay na ako, bi. So nagagalit sila pag hindi ako sumakay. So dapat hindi ako mag-i-smile, parang, no, I'm good. Bro, can you stop following me? Just follow me on Instagram, but not here. Sorry. Hindi ko kaya magalit, bi. I'm too soft for that. Stop! I said stop following me. Like, I just want to live a comfortable solo life here in Delhi, but not. What?
I don't know, they're like talking to me pero ano ba, bakit sila nakikipag-usap sa akin? Or parang nakita nila kasi umaarte ako, nahiya ako sa ginawa ko. Kinakausap ko yung sarili ko, so sabi nila, what the heck are you trying to do here in our country? Charot. Pero not gonna lie, no, medyo makapal talaga yung alikabok or parang usok, no? Ayun, no, parang medyo malabo siya, di ba? Pwede bang tumawid dito? Ayan, may mga tumatawid. Let's go. Oh my God, nakatawid ako. I'm a certified local na. Maybe pwede dito. Ayan. Saan na ba tayo? May mga cafe din dito. Dosa Coffee. Borosel. Tignan mo yung parking nila guys. Kahit, di ba dapat ito wala ng parking dito kasi daan na to. Parking nila dito. Tapos may parking pa dito. Paano? Ang hirap pag-aalis ka na, no? Sobrang siksikan ng mga kotse. Hi! Thank you. Diba? Sobrang friendly ng mga tao dito sa India talaga, guys. Pinaka-friendly na sa lahat. Gusto mag-hi sa camera. Ayan, may mga restaurant na dito. Malapit na tayo sa ating first stop. Ang saya din maglakad kasi mas nakikita mo talaga yung pamumuhay nila, yung kultura nila. May mga bilihan din sila dito ng toys. PNB, alam mo yung PNB, oh. PNB loan. Ang tare, may PNB pero color red. Kinumbine nila yung PNB tsaka BPI. Ay, wait lang, baka magalit si Gcash. Hi, Gcash. It's just that I just think of them as a joke. But at the end of the day, my heart is yours. My heart is yours. Sip, sip. Ayan, ang ganda na dito. Wait lang. Ito na ba? I think we're almost there. Ayan guys, wala silang stoplight, no? Ay, ayan na, nag-stop na. Pwede na ba? Tara, let's go. Hello! Pati yung mga tumatawid nag-hi sa video, nakakatuwa. My God! Paano ako tatawid? Wait lang. Ayun, wait. Si ate. Ayan, sabay ako. Thank you. Ayan, may mga bilihan ng coat dito. Kung meron kayong mga meetings, biglaang meetings dito sa India. Nandito na ba ako? Ito na ba yon? Connaught Place or hindi pa? Sobrang interesting ng India, guys. Para talaga akong na-transport sa makalumang panahon. No? Ganun yung vibe niya for me. Tapos may mga nagtitinda rin dito ng parang ukay-ukay, mga ganyan. Namaste. Hello. Hello, namaste. Oh, this is camera. That's a camera, yes. You are YouTuber? Yeah, YouTuber. Oh, where you from? Philippines. Philippines? Yeah. Namaste. He said shukriya. Shukriya is thank you. Thank you. Okay, so he told me that there's a free tourist map here. Yes. So we will check. Is the head office, the also Agra information. Agra and Jaipur? Agra, Jaipur, is the Okay. Bombay. Even Mumbai, okay. Bombay also is the give me free map. Okay. Is the free information. Is about information. Okay, thank you so much. What's your name again? My name is Raju. Raju. Thank you, Raju. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Thank you. Yan guys, meron palang McDonald's dito. Bye, nice to meet you. Hello, Yeah. my name is Vansh. Vance? Yeah, nice to meet you, Vance. Thank you, nice to meet you. Thank you. Grabe mga tao dito guys, randomly lang nila ako kinakausap but nakikipag-usap naman ako pero kapag feeling ko super na yung marami na silang sinasabi, medyo sinasabi ko na wait lang, alis na ako, meet ko na yung friend ko kasi nga mahirap na. So, mahirap din naman kung hindi mo sila kakausapin, di ba? Parang you can talk to them pero hindi naman super trust agad. May McDo dito, inisip ko kung magma-McDo ako or parang too safe. Is it too safe? Mag-McDo agad tayo sa first day, no? Actually, ang mura nito kasi kung 299 times 0.66, magkano lang yun? 198 pala. Sakto lang pala kasi parang 200 pesos na rin. May chicken ka na, fries, and Coke. Meron namang 149. Ay, oo, ito mura to, no? Tsaka ito. Nahihirapan ako mag times 0.66. Si editor na lang yung maglalagay ng mga conversion dyan. Sige guys, pasok na tayo dito sa
Connaught Place. So itong Connaught Place, isa sa mga sikat nilang shopping area dito sa New Delhi. Pero isa rin daw to sa mga pinakamahal na area for shopping. So siguro kung may budget ka, then you go here. Check lang natin kung anong itsura niya. Parang normal mall naman siya actually, guys. So they have bags. Dami ring tao, no? May mga wallet sila, belt. Mga black shoes. Ay, gusto ko yung nagtatapon naman sila ng shoes. Wala pang presyo. So parang negotiable pa ba siya, ganon? So parang sikat na bilihan ng sapatos to. So itong place na to, itong Connaught Place na may mga tinda rin dito sa baba. So it's almost a century-year-old na, no? So mag 100 years na siya. And initially talaga ginawa siya kasi parang shopping place ng mga British. Kasi na-colonize din yata ang India ng Britain, no? So dito nagsha-shopping yung mga British tsaka yung mga mayayamang Indians before. So ito yung kanilang shoppingan. Kaya ngayon, hanggang ngayon, mahal pa rin daw siya. Butler chicken. Parang nagugutom na ako. Diba sabi natin mag-i-street food tayo? Parang hindi naman ako nag-street food. Day 1 pa lang natin ang observation ko. A lot of people will really talk to you, will really approach you. Some of them are nice naman talaga, no? But some of them, parang bibentahan ka talaga niya. Marami muna silang sasabihin, tapos merong ibibenta, sasabihin na tara, punta ka dito sa ganyan. Pag nagsasabi na sila ng ganun, sabi ko na, I know, antayin ko na yung friend ko. So be vigilant na lang, no? Mag-ingat na lang kayo kapag may mga pinapapunta-punta na kayo sa ganun. Baka i-force nilang kayo na bumili, tapos mahal, di ba? May bookstore sa kalsada, oh. Rich Dad Poor Dad, oh. Ang galing, may mga libro lang dito sa kalsada. Naalala ko si Anson, di ba si Anson mahilig siya magbasa-basa ngayon. Guys, apparently yung lalaki na nagsasabi sa akin na merong free na tourist map kanina, di ba? Sabi niya na I can just get it for free. Bumalik na naman siya. Tapos sabi ko, Kuya, I'm good, ganyan-ganyan. Sabi ko na hindi ko kailangan ng help. Ang gwapo mo. May gwapo mo. Sorry, distract ako. Tapos tumitingin siya, sayang. Tumitingin siya sa camera na nung nagkatingin na kami na na mental block. So, anong sinasabi ko? Bumalik na naman si Kuya. Tapos sabi ko, Kuya, hindi ko talaga kailangan ng help. I appreciate your help, but I'm good. Sabi ko, okay lang talaga ako maglakad-lakad. Tapos sabi niya na hindi safe dito, ganyan-ganyan. Baka ma-snatch yung phone mo. Marami daw mga mafia dito. Tapos sabi niya, tara, samahan kita. Punta tayo sa underground na shopping. Sabi ko, hindi talaga, Kuya. Tapos yung pala, kaya niya ako kinakausap kasi gusto niya talaga akong bentahan dun sa underground shopping, which is delikado mga ganun. Huwag kayong sasama sa mga ganyan underground shopping. So, syempre, nasa underground kayo, baka hindi na kayo maka-know, i-force nila kayo na bumili ng mga mahal na ano. Kasi yung look ko medyo turista, no, so alam niya. Tapos sabi ko, paano ka na, magkakape muna ako, ganyan. Tapos nakita ko, hindi siya umaalis kanina, nandito siya sa may gilid. Tapos buti umalis na siya. Tapos tinitignan ko siya, tapos sabi ko, Kuya, okay lang ako. Tapos umalis siya. So ayan, ingat-ingat na lang tayo. Pero ayan, kung gusto niyo ng kung gusto niyo ng mga social, may mga cafe dito, ayan. Dito lang kasi sa mga touristy na spots, 'di ba, marami mga medyo magbubudol sa inyo, pero ayan. Magkakapisan ako kaso parang may pila din. So doon na lang ako sa wala masyadong pila. Pero pag nakikita mo dito yung mga ibang Indians na as in nakapostura, yung mga medyo on the millennial and Gen Z side na maganda yung postura nila. Mga gwapo din pala sila, no? Kanina nga, no? Nagka-eye to eye kami, tapos nag-smile siya, kaso na-shock ako. Hindi ko tuloy na-on yung camera sa kanya, but anyway. Anong gagawin ko? Kumain kaya muna ako kasi kung ano na mga pinagsasabi ko, no? Guys, nag-decide muna ako na mag-cafe. Cafe na lang muna tayo para safe. Kasi wala ditong sumusunod-sunod sa atin. So yan, 300 pesos, so 150 pesos. Ay, 190 siguro. Almost 200 pesos ito. Ito 145 lang. So magkano lang yun? Ang 145, 96 lang pala to. 96 lang yung veg puff. Or plain croissant, pistachio croissant. Gusto mong pistachio croissant tayo? Tapos isang magkape-kape tayo. Open.
coffee nila, Ice Americano, 225, saka 250. Yung guys, nag-cafe na lang muna ako today. Actually, yung mga tao din dito, mostly mga parang bisita lang din na, mga foreigners lang din. Siguro gusto lang nila magpahinga or safe na option, di ba? I think naman kakain din ako ng mga street food later on, but since day 1 pa lang natin, wag muna tayong Arriba. Baka sumakit yung tiyan natin like day 1 pa lang. So, kape muna tayo ngayon. Yes, nagkape lang ako. Actually, ang binili ko is coffee with pearl. Akala ko yung pearl na parang pearls sa, for example, sa atin yung mga milk tea na chewy. Ito pala yung pearl niya, parang sa Starbucks yung mga pumuputok-putok na, for example, bumili kayo ng tea na may mga pumuputok-putok. Ang pangit ko mag-explain. Basta ganon siya. Hindi siya yung pearl na chewy, yung pumuputok-putok siya na pearl. Not too sweet din yung coffee nila. Pero yung pearl, pag pumutok siya, medyo may tamis. Alam mo yun? So, feeling ko doon nanggagaling yung tamis sa pearl. Cute. Pahinga lang ako dito, guys. Actually, meron nang malapit na next stop dito, yung Ograsen Kibauli. Kaso mas maganda daw kasi puntahan doon based sa Google kapag maaga kasi mas konti yung tao. So balikan ko na lang siya ng mas maaga. Ang next na lang natin na pupuntahan is India Gate. Pahinga lang ako guys kasi maganda ang India Gate during sunset. So kapag medyo malapit na mag-sunset, pupunta tayo sa India Gate, okay? Okay guys, so nag-post pala ako sa Instagram and TikTok na pupunta ko sa India. Tapos may mga nag-comment lang na pwede bang magbigay ako ng review about Air India. Actually, okay naman ako sa Air India. Sobrang ganda nung kanilang communication. Like, kung merong mga updates sa flight, lagi sila nag-text sa WhatsApp ba yun? O, parang ganun, WhatsApp. Like, nag-update sila if ever may mga delay, ganun. Okay yung communication. Sa plane naman, so far, okay naman. Meron silang entertainment system, di ba? May TV, may binibigyan kayo ng parang earphone, ay hindi, basta yung ganun yung wire. And then, bibigyan din kayo ng, kung gusto niyo ng blanket, mag-request ng blanket, bibigyan kayo. Tapos yung food, 2 beses kakain sa aeroplano. Yung una, yung may rice, may chocolate cake, and all that. Tapos, nagbigay na naman sila ng another food, yung parang merienda, ng mga muffin, ganun. Hindi ko na in-accept yung pangalawang food kasi 6 hours yung biyahe, tapos 2 kain. So, parang busog pa ako, tapos inaantok talaga ako. Parang ayoko, sabi ko, sige, thank you. Pero hindi na ako nag-accept ng second food. And then, okay naman yung service ng yung mga cabin crew. Like, nagtatanong sila kung gusto ko ng drinks. Kasi minsan, kahit kumuha ka na ng parang soft drinks, pwede ka pang humingi ng another drink, ganun. Kahit maraming drinks yung hingin mo, okay sila. Ang medyo problema ko lang yung upuan, no? Kasi, yung upuan, parang medyo sira siya. Yung upuan ko, yung naka-assign sa upuan ko. At ang ingay ng aircon, no? Ayan. So, yung upuan na naka-assign sa akin, yun lang yung concern ko kasi medyo tumutunog siya. Parang hindi siya, medyo sira ng slide siguro. Nagre-recline siya ng kusa. So yun lang naman yung concern ko, nagre-recline ng kusa. And then medyo maturbulence lang talaga nung malapit namin sa India. Like maraming ganun-ganun ng airplano. But overall, okay naman ako sa experience ko. That's I'm vlogging. Do you wanna say hi to the video? Hi! May introvert self ka na, guys. Yung mga tao, hilig din na makipag-usap. Tapos bigla-bigla na lang isang randomly na ikakausapin ka. But extrovert tayo ngayon. So guys, nag-book na ako ng Uber para sa next stop natin, India Gate. 38 minutes kasi kung lalakarin, medyo malayo. So sabi ko mag-Uber na ako. Merong tricycle pala, ayun no. Di ba may Uber car? Meron din sila dito parang Uber tuk-tuk, Uber tricycle. And mas mura siya. Ang car, 170. Actually, mura lang din naman yung car, 170. Pag kotse, 112 pesos. Pero ang tuk-tuk, 66 rupees lang. So, 43 pesos lang, no? Laki din ng difference, no? 60 pesos. So, ay 40 pesos lang. So, mas maganda na lang talaga mag-Uber na kayo para hindi na kayo ma-hassle makipag-negotiate. Tapos minsan, di ba, isisingilin pa kayo ng mas mataas. At least kapag app-based, naka-Uber na, sure na kayo na yun yung babayaran niya. Tapos merong PIN. Yung Uber nila dito may PIN. So, yun yung sasabihin mong PIN sa driver para maka-proceed. Hanggat hindi mo sinasabi yung PIN, parang hindi makaka-proceed yung driver. So, at least may extra layer of safety na tama yung sinasakyan mo, di ba? Kasi meron kayong PIN na kailangan mong i-provide. Ayun lang yung mahirap guys, parang kinakancel nila, parang panglima na yung paulit-ulit na driver, tas kinakancel nila. Siguro kasi mura lang. Ayaw nila pag mura, ganun ba yun? 40 pesos lang kasi.
66 rupees. Magkano kaya kung mag-hail na lang tayo? Marami kasi dito, ayan no. Marami ng mga parang tuk-tuk dito. Kasi baka kasi singilin tayo ng mahal. Kaso sa Uber naman, kina-cancel. Oh, kinancel na naman. Pang 6 na to. Wait nga. Ayun guys, nag-ano na lang ako car. Kasi kina-cancel talaga ng mga tuk-tuk. Siguro kasi, ewan ko, ba't nila kina-cancel? So, mag-kotse na lang tayo. So yun guys, mag-kotse na lang tayo kasi wala tayong mabook kanina. So, malapit lang naman siguro. Let's go, India Gate. Please use rear seat belt for your safety. For some reason, nakakonect yung credit card ko, pero ba't hindi siya gumana? Sabi ng driver, kailangan ko daw mag-pay ng cash. Tapos chinek ko rin dito sa Uber ko, na-cash ko ba siya bigla? Eh wala akong barya 500. Sabi niya wala daw siyang barya sa 500. Ang laki ng 500 guys 300 pesos yun. Dapat 150 pesos, 150, dapat 100 pesos lang. Magiging 300 pesos yung bayad ng Uber ko. So sabi ko, hindi, ipapa-change ko to. Kasi sabi niya wala daw siyang change. Tapos lumabas siya, sabi niya ipapa-change niya daw sa ibang driver. Ayun, sana naman ipa-change niya talaga, ayun no. Pinapa-change niya yung pera doon sa ano. Pero naka-credit card ako. Wait nga, naguguluhan ako kasi kanina from airport to my hotel, naka-credit card ako. Bakit ngayon hindi ako naka-credit card? Wala naman akong ginawa. So yun guys, sinuklian niyo naman ako, no? Ako ba kinakusap niya? Sinuklian naman ako ni Kuya. So good thing naman yung wala lang talaga siyang barya kanina. So nagpabariya siya sa labas. Chinek ko rin yung Uber ko. Bigla nga siya naging cash. Di ko alam kung may napindot ba ako. Kasi kanina naka-credit card siya eh. So check ko na lang later. Baka may napindot ako kaya bigla siya naging cash. Ayan guys. Marami na ditong mga tuk-tuk driver ganyan. Saan ba yung entrance? Ay yun. So ang entrance is parang maliit lang na ay sorry. Entrance ba to? Okay guys, nandito na tayo ngayon sa India Gate. Ay, meron nga na dito lake oh. Tapos pagdating mo pa lang dito, marami nang mag-aalok sa'yo ng picture ganon. Tapos bigla-bigla ka nilang pipicturean. Tapos sabi ko no. Kasi baka pag bigla kang pinicturean, tapos biglang singilin ka, di ba? Pero pinapakita lang naman nila. Hindi naman sila siguro parang i-force ka na bilhin. Pero sinabi ko na lang na no, baka kasi pag nag-picture na sila, isipin nila gusto ko talaga, di ba? So sabi ko, no, hindi ko kailangan ng picture, it's okay. Tayo, lakad-lakad tayo sa India Gate. Actually, ang India Gate is on the other side. Pero dito ako binaba ni Kuya. Paano ba akong makakatawid dun? Ayun yung India Gate to guys. Oh, tinan nyo. Yes! Arc de Triomphe yan. Paris yarn. Kung titignan nyo guys, para nga siyang Arc de Triomphe sa Paris, no? Tingnan mo. Hey! So actually, inspired talaga siya sa Arc de Triomphe sa Paris. Tapos kagaya din nung story dun sa Arc de Triomphe, 'di ba? Na parang ginawa nila nitong Indian Gate to parang to honor yung mga soldiers na namatay during the World War I, no. So 13,000 na mga soldiers ang naka-engrave yung names nila. Hopefully later makapasok tayo diyan sa doon, tapos makita natin yung mga naka-engrave na names in honor of those soldiers. No, sorry. Thank you. Thank you. No, it's okay. Thank you so much. So, tara. Pero dito kasi ako nilagay ni Kuya sa part na to. Gusto ko sanang doon, no. Makikita niyo marami talagang tao dito, no. Mag-ask nga tayo sa police. Excuse me. How can I go to the other side? Underpass. Thank you so much. Ah, okay. May underpass pala para makapunta tayo dun sa gate, India Gate. Pero sige, since nandito na tayo, explore na rin natin yung area na ito. Ayan yung India Gate sa likod, oh. Cutie! Daming tao. Marami dito mga nagpipicture-picture kung gusto nyo. Ayan, mga professional photographers, maganda yung camera nila. But I'm all good naman. Yan. Parang mostly ng mga tao dito guys is parang mga Indians lang din. Feeling ko Indian tourists. Parang galing sila sa iba't ibang lugar, hindi sa New Delhi. So nandito sila sa parang touristy area na to. Nagpapapicture sila. And guys, try muna natin maglakad papunta malapit sa India Gate kasi baka magsa-sunset na. Hindi na natin siya makita ng maaga. So may underpass lang dito. Tingnan yung kulay ng mga walls nila, no.
It's giving makalumang panahon. Kakaiba talaga yung India, no? Again, hindi siya easy na country, especially na ang daming kakausap sa'yo, ang daming mag-o-offer sa'yo ng something. But it's an interesting one, interesting country. Tara, lakad tayo, let's go. By the way guys, share ko lang, ang TikTok pala is naka-ban dito sa India. So hindi ko siya ma-open, no? So naka-ban pala siya dito. So ang ginagawa ko, buti na lang mayroon akong VPN. So nag-VPN ako para ma-access ko siya. Pero pag nakakonect ako sa wifi ng hotel, for example, hindi ako makakonect sa VPN. So dapat talaga naka-mobile data. Ayan. Ito yung lake. Ayan, mas malapit na tayo sa India Gate. Ang daming tao. Weekend ba ngayon? Oo, weekend kasi din, no? So baka mas extra dami. Ayan. Sorry. Arc de Triomphe yan. Mag-selfie muna tayo sa Arc de Triomphe. India Gate. Ay! Yay! Let's go. Gusto ko mag-TikTok dito. Naiya ako. Dala ko yung tripod ko sa totoo lang. Gusto ko mag-TikTok dito. Oh. Parang ang cute. Pero kasi baka ma-weirduhan sila sa akin pag mag-TikTok ako dito. Kasi di ba bawal yung TikTok? Pwede ba yun? Bawal yung TikTok pero nagti-TikTok ako dito. Magnet ka ba? Hala! It's a magnet. Which means... Ayan! Welcome to India Gate! Sasayaw ako. Gusto ko sayaw. Hi guys! Hi. What's your name? My name is Sidak guys. Sidak guy? Sidak. Sidak. And what's your name? Anmol. Just cut this scene. Yeah. Nice to meet you guys. Yes, thank you sir. I'm from the Philippines. And what's your YouTube channel name? Marvin Sama. Can you Are type you it? from, which part of India are you from? We are from Haryana. Haryana? Is it Haryana. in the south? State of Haryana India. Oh, is it near Mumbai now? No. Near Delhi? Near Delhi. It's Marvin Samako. But I speak in my local language, so maybe you will not understand. You are famous. No, I'm not really famous. Which content? Yeah, What yeah. content do you make? Travel. Which type of travel content? Yeah. Oh. You have Instagram? Yes. You come to India first time. First time in India. How's your How many days? Yeah, this is my first day. What? Oh, Yeah, How's your experience? I like it. It's very interesting for me. I will go to Agra, Jaipur, Taj Mahal. and Mumbai. You go to Taj you Mahal? like it? Yeah, I go to Taj When? Mahal. You like it? After 3 days maybe. So how your experience? I love it. Nice. And Indians are so You love friendly. Indian. travel alone? You love Indian. I travel alone, yeah. You like Indian food? I haven't tried yet. I just tried one biryani. Biryani. Maybe I will try more. What food do you recommend? I recommend chole bhature. What is that? Chole bhature. This is a famous dish of India. Is it like a chicken? No chicken. Veg. Vegetable? Vegetable. Oh, you don't eat chicken, right? You're We eat vegetable? chicken, but we don't. Okay. Cool. Thank you. Thank you. Nice to meet you guys. Thank you. Nice to meet you. Oh, yeah. Can I show it? This is yummy. Chole Batur. Okay, I'll take note of It's the a very name. interesting dish. You will try. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much. You're so nice, guys. Okay. Thank you, guys. I actually want to experience Indian marriage because I haven't yet. So they're going to a marriage tonight, Yes, guys. You should go with marriage. But should go with us. maybe next time if I have the proper outfits. Oh yes. Or maybe I'll just sneak to the marriage. Ready? Ready? Oh, yes. Come bro, come. Is it good? Nice one. Thank you so much. Yeah. Can I also get a copy of the photo or? Yung guys, nagpa-picture sila. Sabi nung isang lalaki, ang handsome ko daw. Tapos sinad nila ako sa Instagram. Actually, cute. Cute din sila, no? May marriage silang pupuntahan. Gusto ko sana, sabi nila, do you want to join? Mag-join daw ako sa marriage. Kasi as a wedding, nahiya naman ako kasi syempre mamaya na yung wedding, tapos walang proper invitation, wala akong damit, di ba? Pero gusto ko sana maka-experience ng Indian wedding, sayang. Sinad nila ako sa Instagram, ito na sila. Ay, ito pala yung mga Indian, ano nila.
Mga Indian na suot nila. Kasi naglo-load pa. Yan sila. Ang mabait nila. Yan, si Kuya. Tapos yung isa, hinad niya din ako. Ano may pangalan ng isa? Ito. Wala siyang photo yung isa, naka-private. Ito pala yung isa, oh. Si Kuya. Yan, medyo maayos. Uy, nag-winter na siya, santo. Medyo maayos din yung mga itsura nila, oh. Parang feeling ko may kaya din sa buhay. Ayun, dito sa mga touristy places, kapag kinakausap ka nila, alam mong hindi ka nila bebentahan. For example, yung mga ganun, mga turista lang din. Okay yun kasi wala silang hidden agenda, no? Like, nako-curious lang talaga sila sa... For example, kapag nag-YouTube ka, nako-curious din kasi sila sa mga ganun, eh. So, gusto rin nila magpa-picture. Kaya ito na yung Indian Gate, guys. Nalapit na natin. Hey! Wala akong picture. Gusto ko pa-picture nga ako. Yan na, guys, sinend na nila yung photo namin, no? Mas gwapo pa nga sila sa akin, eh. Ang cute nito ito. So sabi niya, it was nice experience with you. We will meet you next time whenever you come to India. So ayan guys, day 1 pa lang natin. Meron na daw gusto ma-meet ulit tayo sa pagbalik natin dito. Natutuwa ako sa pagka-friendly ng mga tao dito. Ay, meron din silang monument dito. Meron bang nakakatawa na nangyari? Kasi kanina mag-video sana ako sa Instagram. Tapos may biglang sumali. Tignan nyo. Ito yung video. May sumayo sa likod. On a light, the aftertime is our light. So guys, ang India Gate kapag gumagabi na, nagkakakulay pala siya, oh. May kulay na red, tas green, may purple ba in between? No, I'm good. Thank you so much. Try natin. Nagpagabi na talaga ako dito. Try natin lapitan dun sa malapitan talaga ng gate. No? Marami pa rin nag-offer ng mga photos dito. Pero basta i-reject nyo lang naman sila ng nicely. Na parang, it's okay, I'm good, thank you, ganun. Pero maraming mga lumalapit na nag-offer ng photos, guys. Ayan, tingnan natin. Hey! India Gate. Alam ko na guys, yung amoy, actually hindi naman, nag-expect ako na parang sobrang strong ng smell. Pero hindi guys, meron lang sila nakakaiba na smell na parang bang insenso. Parang ganun ba? Alam mo yung sa simbahan, yung parang insenso. May parang weird siya, so hindi ko siya ma-identify. Pero doon ko siya somehow naihahambing yung may ganong konting amoy na parang insenso. Pero aside from that, nag-expect ako na as in strong yung smell, pero hindi talaga guys, no? Wala eh. Sila mga lake ay mga pond dito ganyan. Tapos pwede nyo kayo mag-picture sa may pond, baka magre-reflect yung water. But ako happy na naman ako sa na-video ko kanina na TikTok. So okay na ako kahit wala ako masyadong picture dito. Basta okay naman yung video ko. Yun na yung ipopost ko. Yung TikTok, ay yung dance video. Yan, may fountain pa dito. Parang park din pala ito, no? Itong India Gate. Malawak siya na park where family would just do picnics, ganyan. Nagpipiknik sila dyan. Habang merong pond sa gilid. Mga ilaw-ilaw din. Very touristy area. Marami din mga turista, no? Pero mga locals na Indians din. So from other places. Di ba yung mga nakausap ko kanina, hindi sila mga taga New Delhi. From other places, hindi ko lang alam kung saan. Sinasabi nila yung name pero hindi familiar sa akin. So mga nagbabakasyon lang din sila kaya maraming tao dito guys. O tumambay muna ako dito. Sabi pala nung mga nakilala ko kanina yung mga nagpa-picture no na tinanong kasi nila kung anong gagawin ko bukas. Sabi ko pupunta ako sa Old Delhi. Ngayon kasi nandito tayo sa New Delhi. So medyo okay pa to. Medyo magulo na pero medyo okay pa to. Tomorrow sa Old Delhi, yun talaga yung super gulo. Tapos sabi nung mga nakilala ko, take care of your belongings, like yung mga phones mo, camera, just make sure na nasa harap mo kasi may mga nag-i-snatch nga daw doon sa may Old Delhi. Good luck! Good luck sa atin bukas. Ang ganda pala sa area na to guys, yung may fountain, tapos ayun yung India Gate, no? Siguro, gets ko na. Ngayon ko lang na gets. Yung kulay niya pala, parang yun yung kulay ng Indian flag, no? Tama ba? Yan yata yung kulay ng Indian flag, eh. Green tsaka red. No? Tapos, ano ba to? Purple? So, gets ko na. Yun pala siya. Oh, ang ganda. Cute. So guys, sa gilid lang ng India Gate sa harap, meron silang street food dito. Maybe try natin. Pero wag muna tayo sa mga extreme kasi day 1 pa lang natin. Medyo sanayin ko muna yung
Okay lang ba guys? Sanayin ko muna yung... Thank you. Sanayin ko muna yung sarili ko sa lasa kasi hindi talaga ako masyadong familiar sa lasa. So, start muna tayo sa mga hindi masyadong... What's your channel name? Marvin Samak. Where from? Philippines. Nice to meet you. So, hindi ko pa masyadong... Ayan na, may mga panipuri ba yan? Hello. Please repeat your channel name. Marvin. Marvin. That's the A-R-V-I-N. Marvin. Yeah, V-I-N. Marvin. And Samak. S-A-M-A-C-O. Marvin C-O. Marvin Samako. Nice to meet you, bro. So, check tayo. Ano ba yan? Mga nuts or beans yata. No. No, thank you. So, mag-check tayo dito, tara. Explore pa natin kung ano mga pwede natin makain. Ganyan. Mukhang masarap din naman actually. So guys, kasi mainit. Parang gusto ko ng mainit. Ayan, niluluto pa lang. How much? 1? 60 rupees 2 piece. What? 60 rupees? Okay. Piece. Okay. One plate. Okay. So, 60 rupees daw ang dalawa, guys. Mga 40 pesos dalawa, ganun. Ayan, no? Ano ba yung kinakain nila? May naabot si kuya, tapos may vinegar yata. Yan ba yung panipuri? एक और खिलाना है बस स्पाइसी नो स्पाइसी Not spicy. Try natin, guys. Ayan, guys. Mas maganda kapag mainit, no? गर्मा गर्म Ayan, piniprepare na yung pagkain natin ni kuya. Meron din silang tinda yung ganito, yung may vinegar. Pero di ko alam kung ano yan. Thank you so much. Guys, ito na yung ating nabili. Ang dami pala. 40 pesos lang ito. Hanap lang tayo ng pwesto na makakainan. Tapos mainit, no? Ang isa sa mga suggestions sa akin ng mga friends ko, pag kakain ako ng street food, mas better kapag mainit. Kasi di ba pag mainit, namamatay na yung mga, kung meron mga germs, for example, kung meron mga dumi-dumi man, at least mamamatay na siya. Kasi mainit. So, ayun yung binili ko. Hindi ko alam kung pangalan dito. Panipuri nga yung isa, yung parang nilalagyan nila ng suka. Kinakamay-kamay lang nila, tapos nilalagyan ng suka. Pero next time na lang yung panipuri, ito muna ang ating first na itry. Na hindi ko alam kung anong pangalan niya. Pero, ayan, parang winasak niya yung, parang burger steak kanina, di ba? Yung parang pancake na niluluto nila doon. Tapos nilagyan niya ng parang, what's this? Sauce na may beans. Alam, sabi ko di ba no spicy, pero ang anghang pa rin. Cheers tayo guys sa ating first Indian street food. Wow, cheers! Maanghang yata eh. Mainit. Okay. Para siyang mashed potato na merong spicy sauce. Kahit sinabi ko lang not spicy, meron palang spicy na sauce. And then, ano ba itong white na to, para siyang, alam mo yung mga salad sa dressing sa salad, yung parang mayonnaise sa salad. Tapos may ganito, ano ba to? Crunchy na medyo maasim. So, medyo kakaiba yung mga lasa nila dito, no? Medyo strong yung flavor. Strong yung flavor nila. Pero, for me, okay siya. Masarap naman siya. Hindi siya parang, sobrang hindi ko kakainin or parang, bakit na lasa? Pero masarap siya for me. Tsaka good choice nga na mainit. Para talaga siyang mashed potato. Mashed potato na nilagyan ng mga kung ano-anong sauce. May mga beans, parang green peas. Ayan, may green peas. Daming nangyayari. Okay siya sa akin. At least nakakatuwa na yung first Indian street food natin is nakaya natin. Achievement! Habang tumatagal, nagugustuhan ko na. Hindi ko alam kung gutom lang ako kasi wala pa akong kain, di ba? Simula ng pagkadating ko dito sa India kaninang umaga, wala pa akong kain. Ang kinain lang natin yung coffee with boba. So ito pala yung real food na nakain natin. Medyo maanghang. What more pa kaya pag sinabi kong hindi maanghang, no? Pero kinakamay talaga nila, no? Di ba ito, niluto niya na, tapos niluto niya na. Nung medyo lumamig na, kinamay niya, tapos biniyak-biyak niya. Kaya parang biyak-biyak yung itsura niya, no? Tapos, hindi nagbayad ako ng cash. Tapos kinuha niya yung cash. Tapos, ganun lang, no? Medyo, kailangan mo lang talagang masanay sa mga ganong kultura nila.
na may cash, tapos hahawakan niya ito. Again, meron naman tayong Flora. Ay, sarap. Tsaka dito sa India, mostly mga vegetarian talaga sila. Hindi kasi sila kumakain ng cow, di ba? Ng meat. Parang hindi rin yata sila kumakain ng pork. Mostly talaga vegetarian. So magiging healthy tayo dito sa India. Kasi wala tayong masyadong meat. Matutuwa yung aking gout kasi hindi siya mag-gout to believe in magic dito. That's it guys, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa day 1 dito sa India. Ang dami agad nangyari sa day 1 natin, no? So, continue natin bukas. Mamamasyal naman tayo sa Old Delhi, no? So, maraming salamat. More India vlogs to come. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!